Hindi lang mga sirang daan, pati repacking ng relief goods nakakabagal daw sa paghatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Ang dahilan ng muling pagbabalot ng tulong, alamin sa report ni na Victoria Tulad at June Veneracion. Unahin po natin ang ulat ni Victoria. Iga, naging saksi tayo sa tila walang kapagurang pagboboluntaryo ng ating mga kababayan para makatulong sa mga nabiktima ng bagyong Yolanda. Pangako naman ng pamahalaan, agad silang magbibigay ng tulong para sa mga residente. Puno ng bigas at relief goods ang binisita naming warehouse ng NFA dito sa Tacloban. Patunay raw ayon sa DSWD na may sapat na supply ng relief goods. Tapos pumunta dito yung city to withdraw the relief goods at sila nag-distribute na doon para lahat mabigyan kasi this is emergency. So we distribute them lahat makover namin. Siguro in the next cycle, pwede na natin increasean. Dumepensa rin ang DSWD sa mga pumupuna sa pagre-repack nito ng mga natatanggap na relief goods, pati yung mga galing sa ibang bansa. Sinisegregate, baka naman may expirations. We make sure na yung binibigay natin talagang good for consumption ng tao. May bote ng ketchup. Oo. At nakita nga ng mga aming kasamahan, we operate on a one-team basis doon eh. So nakita din ng mga Air Force, ng iba pa namin kasamahan doon, na mahirap ilagay yun doon dahil nilalagay natin sa sako ang mga packs natin. Unlike sa Indonesia na naka-box. So inalis nila yon, nilagay sa box at dadalhin din dito. Sa ngayon, ayon sa DSWD, ang Tacloban City Government na ang mangunguna sa relief efforts sa lungsod. Pero di tulad sa Tacloban, tila wala pang sistema sa ibang lugar gaya sa isang NFA warehouse sa Alang-Alang. Matapos bumayo ng bagyong Yolanda, daan-daang residente ang sumugod dito sa warehouse ng NFA sa bayan ng Alang-Alang. Sa kagustuhan nilang makakuha ng palay at bigas, nag-agawan daw ang mga residente. Dahilan, para gumuho ang patong-patong na sako. Kaya naman ngayon, ang mayroon dito ay isang bundok ng nabubulok na palay at bigas na sana'y mapakikinabangan pa ng mga nabiktima ng super typhoon. Ilang residente na ang hinuli dahil dito. Pumunta ako sa pulis para airport yung mga nangyari dito. Hindi po namin mapigilan kasi sobra pong dami. Saksi ako sa hirap at tagal ng pagdadala ng relief goods sa mga binagyo. Mula Tacloban, papuntang Ilawaan, Eastern Samar. Ang mga truck ng militar, pinabagal ng mga sirang daan. At sabay-sabay ng mga aberya. Matapos ang mahigit 3 oras, narating din namin ang Lawaan. Diretso sa munisipyo ang relief goods, pero mahigit 1 oras pa ang inabot ng pagdiskarga. Ang mahirap lang dito kung yung supply kakaunti, may kunting bagal lang yun dahil hinahati-hati muna bago ipamigay. Dahil pag yung 5 kilos ibigay isa-isa, yung kawawa yung isa hindi mabibigyan. Ang DSWD may listahan na ng mga barangay na mahahatiran ng tulong at kung ilang sako ang nakalaan. Pero di pa natatapos dyan ang problema. Kasi walang fuel, yan ang rason nila. Walang fuel, walang masasakyan. Matrabaho rin kapag kinailangan pang mag-repack ng relief goods sa munisipyo. Usually, ang mga dumarating dito sa bayan ng Lawaan ay mga repack na ng mga relief goods. Pero ang nangyayari kadalasan, kulang yon para sa mga nangangailangang residente na apektado ng bagyo. Kaya ang ginagawa ng mga taga rito, nire-repack uli. Medyo nagkakaroon ng konting kabagalan sa distribution. Pero kailangan daw yon para lahat makinabang. Igan, bagamat malaking hamon para sa DSWD ang patuloy na pagbibigay ng relief goods, tiniyak nila na hindi sila titigil hanggang sa tuluyang makabangon ng ating mga kababayan mula sa pananalanta ng bagyong Yolanda. At live mula rito sa Tacloban City, kasama si June Veneracion, ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.